Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. Pero bago po tayo magsimula, ako po yung nakikiusap ng isang like lang po and pa-share na rin po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. So patuloy pa rin po natin binabantayan, no? Itong dalawang active low pressure area po, bago lamang po ito, no? Sa may bandang kanluran po, which is meron pong lakas ng hangin na 35 kilometers per hour. Ito naman po sa bandang silangan, no? Ito makikita nyo naman po sa ating pinaka live radar, nasa 30 kilometers per hour po ang kanyang lakas. So itong dalawang active low pressure area po nito ay wala pong direktang epekto sa ating bansa or nasa labas po sila ngayon ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, kung nakakaranas po tayo ng pag-ulan tuwing hapon at minsan inaabot ito hanggang sa gabi, ito po yung tinatawag natin na localized thunderstorm, no? Or yung sterilized wind flow na kapalit nga po nitong si habagat. Wala na po si hanging habagat na maalam na nga po, at hanging amihan na po ang pumapasok sa atin at nararamdaman natin ngayon na malakas na hangin na minsan may pag-uulan tuwing hapon at sa gabi. Dahil nga po Bermas, malapit na magpasko, yan po talaga ang pagdating or panahon ng hanging amihan. So makikita nyo mabuti, ito po yung sinasabi natin na active low pressure area. Sa may bandang kanluran po yan, nasa 30 kilometers per hour po yung lakas ng kanyang hangin. So pa-northwestward po ang kilo sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So hindi po natin ito dapat pangambahan, no? Dahil napakahina nito. Pero syempre, hindi natin pwedeng alisin yung mga posibilidad na ito yung magbago ang direksyon at lumakas nga po sa paglipas ng ilang mga oras. So under observation po natin yan within 24 to 48 hours. Kahit nakikita natin na mahina yan, posibleng magbago yan. Dahil nga sa pabago-bagong panahon, akala natin mahina pero posibleng lumakas yan pag lumipas lamang ilang mga oras. So makikita nyo naman, clear naman talaga ang ating Philippine Area of Responsibility at walang sama ng panahon. Pero it doesn't mean na hindi po tayo magre-ready, hindi tayo magiging ready sa bawat posibilidad. Ganyan po, makakaranas pa rin tayo ng malakhalakhang pag-uulan, especially sa hapon hanggang sa gabi bandang Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa easterlies wind flow. Medyo malamig po yung pag-uulan na yun. Expected na po natin yan. And then ibig sabihin po nito, magandang timing po ito para tayo maghanda, no? Linisin yung mga estero na maraming basura, yung mga kanal po na laging tampak ng basura, linisin na para in case po magkaroon ng pag-uulan, makadaloy po ng maayos ng katubigan. Mag-ingat din po yung matataas na lugar. Lagi ko po pinapaalala yan sa banda naman po ng landslide kapag alam natin may rainfall alert at patuloy na pag-ulan, lalambot ang lupa at yun po yung nagiging cause ng landslide. So mag-ingat po tayong lagi, no? Maging I am ready tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever po natin mape-predict po ang galaw ng bagyo or ng panahon. Please, maraming salamat po sa support and please paki-share, like, subscribe. Maraming salamat po.